Posible nga kaya na itong si Jason Perkins ay mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Marami ang nagsasabi na yan ang nababagay talaga dito sa Magnolia. Pero ang tanong ay paano nila makukuha dahil hindi naman ito unrestricted free agent. Sa tingin ko, pwedeng gawin ng Magnolia ay bigyan ito ng malaking offer na contract para siya mismo mag-request ng trade mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Kung gagawin ni Perkins na mag-request ng trade, sa tingin ko papayag naman itong Phoenix dahil syempre, kung ikaw isang koponan at ayaw na ng player sa iyo, bakit mo pa siya pananatilihin dyan? Sa tingin ko, ang pwedeng gawin itong Magnolia ay i-offer. For example, isang 2-year, 25 million deal para dito kay Jason Perkins. Kung i-offer nila yan, sigurado na magugustuhan niya ni Perkins at lilipat yan dito sa Magnolia. At sa tingin ko, hindi naman yan kayang tapatan nitong Phoenix Fuel Masters. Alam natin lahat na ang official na maximum salary na pwede sa PBA ay 420,000 pesos a month. Pero alam din natin lahat na yung mga top teams katulad ng SMC at MVP Group ay hindi naman sumusunod dyan. So baliwala yung rule na yan. Itong PBA ay pwede nating sabihin na yung salary cap ay non-existent. Kaya yung Magnolia kayang-kaya nilang offeran ito si Jason Perkins. Sa panig naman ng player kung sino magiging kapalit, sa tingin ko pwede ito si Aris Dionisio o di kaya isama pa nila itong si Rom De La Rosa at si Jackson Corpus. Ibig sabihin maraming magiging options naman itong Magnolia kung gusto nilang palakasin talaga yung kanilang lineup. At ang pagdagdag dito kay Jason Perkins, ang isang nakikita kong paraan dyan. Kung sakaling gawin ito ng Magnolia, masasabi natin na lalakas talaga sila at mabibigyan sila ng tsansa na makipag-compete dito sa San Miguel, Ginebra at TNT. Ngayon, ito si Jason Perkins naman sa tingin ko pag nag-request yan dito sa Phoenix ay papayagan na ng management. Ano nga bang nangyari dito sa big man ng Rain or Shine na si Luis Villegas? Bakit hindi siya ginagamit nitong si Coach Yeng Giao? Ang unang balita ay nagkaroon daw ito ng injury pero ang iba namang reports na sinasabi ay magaling na raw to. Nakita na natin kung paano nag-i-struggle itong Rain or Shine nang naghahanap ng big man na pwedeng pantapat dito kay Junmar Fajardo. Hindi na kaya ni Bob Belga at ni Keith Datu. So bakit hindi nila subukan ito si Villegas? Sa tingin ng ibang mga insiders ngayon, baka ito si Villegas ay i-trade na rin ditong Rain or Shine ni Lasto Painters. Pero sa tingin ko, dapat at least bigyan nila ng chance ito maglaro kahit sandali lang. Dahil hindi pa natin nakikita kung ano ang kaya niyang gawin. Ngayon, kung ito si Villegas ay injury prone, naku sayang naman yan para dito sa Rain or Shine. Dahil kaya nga nila kinuha to para magkaroon sila ng big man na makatatapat dito sa San Miguel at Ginebra. Meron ng Twin Towers pero kung injury prone naman yung isa ay sayang lang. Kaya abangan natin kung anong gagawin dito ng Rain or Shine Elasto Painters dahil marami ang sitwasyon dito na nangyayari kung saan nakikita natin na itong Rain or Shine ay nangangailangan ng tulong ng mga big men nila. Ngayon kung ito si Villegas ay gamitin tapos makita na hindi bagay dito sa sistema na pinaiiral ni Coach Yeng Giao, sa tingin ko pwede na nilang i-trade yan. Pero dapat big man din ang kapalit. For example, baka kunin nila ulit itong si Remo Dalmasan o di kaya naman itong si Brandon Bates o si Poy Eram o kaya pag magaling na ito si Brandon Ganuelas Roser. Ibig sabihin maraming options itong Rain or Shine. At kung makakakuha sila ng first round pick na kapalit itong si Luis Villegas, sa tingin ko magiging maganda rin yan. Kaya sa ngayon maraming options itong si Coach Yeng Giao, kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari. Kung ito si Luis Villegas naman ay healthy na, dapat gamitin na siya ng Rain or Shine para naman masubukan nila kung anong magagawa pag lumaban dito sa San Miguel Beer dahil ngayon nangangailangan talaga sila ng panalo dito sa serye.